Ayan, good morning. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo sa pinagpalang umaga. Sabado ng umaga mga kapatid. Ayan, good morning Ate She, good morning Ate Lolita. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Ate Ana, good morning. Good morning. Sister Loida, good morning po sa bawat isa. Ate Ayon, good morning po. Yan, bago tayo mag-start, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Handugan po natin siya ng papurit, pagsamba. Tunay nga siya ang sentro ng ating buhay, ng ating pagsamba. Walang iba po ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Jesus got the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, Lord God. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, the center of it all. Jesus at the center of my life. Yes, oh Lord. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus is the center of your church. Yes, Lord. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus.
is all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Yes, Lord God, you are the center. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, in every tongue shall confess you, Jesus. Oh my Jesus, Jesus. Yes, Lord. Jesus, you will be the center of our church, Lord God. You are the center of our lives, Lord. We praise you today, we glorify your name, Lord God. Be magnified, be glorified, Lord. Salamat po sa magang ito, mga kaganda, Panginoon. Salamat po sa pagising, pagpatnubay, paggabay sa amin, Panginoon, Lord. Pag-iingat. Marami pong salamat. At sa oras na ito, Lord God, nais po namin ipagkatiwala sa iyo yung gawain, Panginoon. Ang daily vibrant word, Lord God. Ka po maghari, ka po manguna. Saturate us with your anointing, Lord God. Saturate us with your word, Lord. Kaya mo, Lord, ang aming pong Facebook Live, Lord, ay makarating dyan sa apat na sulok ng mundo. At sila naman ay makarinig, makasumpong ng iyong magandang balita, Panginoon. Use this platform, Lord. Salamat, Ama, at anumang gawa ng kaaway na halangan ko sa oras na ito. At malaya na po kayong kumilos, gumabay, kumatnubay sa aming Panginoon Diyos. Maraming pong salamat, Ama. For the glory, honor, and praise. In Jesus' name. Amen. Amen. Yan, good morning. Napakasarap po magpuri sa ating Diyos na buhay. Ayan, magandang umaga po. Brother Dennis, good morning. Sir Perseus, good morning. Sir Jonah, Sister Marie Paloma, good morning po. Yan, pinagpalang umaga, Sabado ng umaga. At purihin na po ang ating Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Ating pong tatalakayan ngayong umaga, ang isa pong topic, no? Sabi po dito, sa topic po natin, the glory of God in the church. Kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang simbahan. Yan. Sabi po ng ating text, mga kapatid, ay sa Ephesians chapter 3, verse 21. Glory to Him in the church and in Christ Jesus through all generation, forever and ever. Amen. Tagalog, sabi niya, sa Kanya, nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi, magpakailan paman. Amen. Yan, napaganda po nung panalangin. Tuloy itong Ephesians chapter 3 verse 21, ito po ay panalangin, no? Sabi niya, glory to Him in the church and in Christ Jesus through all generation, forever and ever. Yan, good morning po sa lahat ng naka-online. Sister Adeline Melendez, good morning. Thank you for watching. Yan. Keep on tagging, mga kapatid, para marami pong makarinig, no? Maka-join, maka-witness ng ating pong live streaming. Yan, Brother Sipino, good morning po. Ang ating pong topic, the glory of God in the church. Ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang iglesia. Bakit po in-emphasize dito ni Pablo yung glory ng Panginoon sa simbahan? Napakahalaga po. The church mentioned 114 times in the New Testament. Diba? Napakahalaga, no? 114 times na nabanggit po ang salitang church
sa New Testament time. No, napakarami dito ay ang mga sinulat po ni Apostol Pablo, mga kapatid. So pag sinabi pong church, translate ito sa Greek word na ecclesia. No? Pag sinabing church, Greek word ecclesia, at mayroon itong dalawang meaning, no? Number one po yung assembly, an assembly, or isang pagtitipon, or called out ones. Diba? Ito po yung dalawang kahulugan nito. O tinawag din natin siyang body of Christ or bride of Christ, mga kapatid. Iba-ibang pagkatawag pero iisa po ang ibig sabihin ng salitang ecclesia or church, mga kapatid. So napakahalaga na malaman natin ano ba yung pinaka-purpose natin. At tuloy yung ating tinalakay na, yung ating purpose-driven life, ito po yung dito natin nalaman na we are born by His purpose and for His purpose. Alam natin na ang patutunguhan natin ng pag-aaral na ito para mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Hindi po mabigyan ng kaluwalhatian ang ating sarili. Kasi may tendency na tayo po ay magmayabang. Kundi sabi po ng Biblia, mabigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Di ba? Ito po ay naka-address, patungkol sa ating pong Panginoon, mga kapatid, lahat ng ating mga ginagawa. Kaya napakahalaga na maintindihan natin ito ng lubusan, mga kapatid. Ang purpose natin dito sa mundong ito, why we exist, bakit tayo nilikha ng Panginoon, para mabigyan ng kaluguran, kaluwalhatian ang ating pong Panginoong Hesus. Yun po, yung ating hangarin. Hindi po may taas yung ating mga sarili, no? O mabigyan ng parangal yung ating sarili, kundi mabigyan ng parangal ang kaluwalhatian ng Diyos, no? Lahat ng ginagawa po natin. So may ano ba ang dapat natin i-consider? May tatlong points po dito natin pong tatalakayin. Number one, the church is the instrument of redemption. Di ba? The church is the instrument of redemption. Nung ang Panginoong Diyos po ay umakyat sa langit, hindi po natapos yung mandate ng Diyos sa kanyang mga anak. Sa kanyang mga tinawag. Kaya nga, tinawag tayong the called out ones. Di ba? Kasi nga, yung church, no? Hindi to literal na building or yung nakita natin na building. Ang church, tinawag po yung the body of Christ. Tayo po yun. Kaya, tayo po, ang church, ay dapat maging instrumento yan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Diba? Yung blueprint ng ating pong Panginoong Hesus sa kanyang mga anak, sa kanyang mga tinawag. Diba? Discipling the nation. Go and make disciple. Yung church, no? Siya po ay dapat instrumento. Kaya kaagapay, katulong, kamanggagawa ng ating Panginoon sa pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita. Kaya hindi dapat nahihinto, no? Ang pagpoproklama ng gospel. Sabi ng iba, wala na, patay na yung Diyos nyo eh. Hindi po, nagkakamali po kayo. Ang Diyos namin ay buhay. Kaya hanggang sa ngayon, hanggang sa kapanahon na ito, nagpapatuloy yung mandato ng ating pong Panginoon to disciple the nation throughout the world. Yun po yung gampanin natin. Kaya nga, ang church is instrument of redemption. Tayo po ay inatasan ng ating pong Panginoon na maging kabahagi, maging instrumento niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Diba, mga kapatid? And number two, the church is the light of God's glory. Kaya nga, ang isang ilaw, nagiging epektibo siya
kapag siya ay nasa madilim na bagay. Kaya tayo po bilang tinawag na liwanagan, dapat maging instrumento din tayo para makita yung kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan natin. Diba? Kaya napaka-critical po pag sinabing born again. May impact yan. Pag binanggit mong born again. Kaya yung iba, mga allergy sa born again, ayaw mag-born again eh. Kasi daw ang daming mga mandato, ang daming mga pinagagawa, ang daming mga bawal. Pero po ito ang pinakamasaya, pinakamaganda, no, na paglilingkod, na paglingkuran ang ating Diyos, Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Mga kapatid, the church is the light of God's glory. Diba? Dapat sa atin makita yung liwanag ni Kristo. Tayo po yung manifestation, diba, ng presensya ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, dapat nakikita yung liwanag. Hindi dapat tinatago yung liwanag. Nakikita dapat yung liwanag sa atin. Kaya sabi po ng Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works or good deeds and glorify your Father in heaven. Kaya wala dapat na liwanag na nakatago lang or liwanag na useless o hindi mo ginagamit. Hindi mo ginagamit yung kanyang potential. Diba? Kailangan nagliliwanag. Kailangan nakikita. Nagniningning. Diba? Nag-i-illuminate, mga kapatid, yung liwanag na yan para makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay po natin. Okay, number 3 is the church is the weight of God's glory. Romans chapter 11 verse 36, for of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Itong hymn dito ay tinutungkol po dito sa ating pong Panginoong Hesus. Yung weight nito, yung kagandahang loob na binabanggit po dito, mga kapatid, ito po ay dahil sa kapamaraanan ng ating pong Panginoon. Diba? Yung glory ng Panginoon. The church is the weight of God's glory. Hindi ito ibig sabihin yung kabigatan doon sa simbahan, hindi po, mga kapatid. Ibig sabihin, inako na ng Panginoon yung bigat. Diba? Dinala niya na doon sa krus ng Kalbaryo yung bigat para makita yung kanyang kaluwalhatian. God's perfect love, power, wisdom, and sovereignty and grace make Him glorious, pointing to others to the majesty of God and being satisfied with the worth and weight of His majesty make us God glorifies. Ito po yung perpektibo, pag-ibig ng Panginoong Hesus dahil sa kanyang kapangyarihan at karunungan at sa biyaya ng Diyos. Diba? Kaya ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, ay ma-maximize natin, magamit natin yung full potential. Ano ba ang plano at nais ng Panginoon sa iyo at sa akin? Bakit po tayo nag-i-exist sa mundong ito? Bakit po tayo nandito sa mundong ito? Dahil tayo po ay kaagapay, kaakibat, kamanggagawa ng ating pong Panginoong Hesus para palaganapin ang magandang balita ng kaligtasan sa lahat ng dako ng mundo. Kaya dapat hindi tayo nagdadalawang isip. Di ba? Na sundin or gampanan yung panawagan ng Panginoon. So as an application, mga kapatid,
Kailangan ipamuhay mo. Be an instrument of change for God's glory. Dapat tayo na po ay agent of change. No? Tayo na po ay instrumento niya sa pagbabago. Tayo yun. Dapat sa atin nagmumula iyon. At sa kanyang eklesiya. Kaya napakahalaga. In-emphasize dito ng Panginoon, binanggit ng Panginoon 114 times in the New Testament ang salitang church or eklesiya. Kasi nga, tayo po yun, mga kapatid. Hindi po yan yung literal na nakita natin na building. Tayo. We are the body of Christ, the church, or the bride of Christ. Kapatid. Kaya nga, ang gusto ng Lord, we are an instrument for change for God's glory. Instrument of change for God's glory. Diba? Number 2, be a light so that others may see your good deeds and glorify the Father which is in heaven. Yung sabi ko nga kanina, na it is awkward ang light na sinasabi dito ay sasarilinin mo at itatago mo. Di ba? Magiging useless yung yung calling, no? Kung hindi mo gagampanan o di mo gagawin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga na ma-ignite tayo dito bilang tinawag ng ating pong Panginoong Hesus. Tanda natin yung ating pong tema, no? The glory of God in the church, ang kaluwalhatian ng Diyos sa simbahan. Ang simbahan ay siyang dapat, yung literal na simbahan ay dapat iyan siya ay kanlungan o refuge, di ba? At hindi yan hukuman. Siya po ay kanlungan at hindi hukuman, di ba? Nagniningning, nagliliwanag. Kasi isa yan sa kapamaraanan ng Panginoong Hesus para makapag-attract, no, ng mga kaluluwa, ng crowds, ng mga visitors, mga unchurched, di ba, unbelievers. Ginagamit po yung literal na church na nakikita natin. Di ba? Yung simbahan. Kaya napakahalaga na kapatid, na kapag may mga bagong dalo sa church, no, dapat maramdaman nila yung tunay na presensya ng ating Panginoon. Kaya namamangha sila eh. Di ba? Kasi nga, sa church, yun ang tamang lugar para sa pagsamba. Di ba? Kaya nga pagtitipon, assembly, no? So yun po yung mga kapatid. And yung pangatlo, be the presence of God through which others can feel the love of Christ. Tayo po yung extension. Diba? Para sa atin, magmula sa atin, maramdaman ng mga tao yung tunay na presensya ng Diyos through us sa pamamagitan natin. Kaya nga mahalaga na ma-invite natin sila sa simbahan, sa church, yung mga taong ito na wala pang tuwiran pagkakilala sa Panginoon. Kailangan hindi lang enough na sila po ay maniwala, magtiwala, manampalataya. No? Dapat after na sila po ay tumanggap sa ating pong Panginoon, aalagaan natin, di ba? Tuturuan natin hanggang sila po ay lumago. Minsan kasi, may mga denomination, ang purpose lang mapatanggap. After that, wala na. Bye-bye na. Ang tawag po natin dyan is
spiritual abortion. Di ba? Dapat ang programa natin, di ba? Pray, share, care, and invite. Ang pangalaga po ito mga kapatid, na after natin siyang na-invite, aalagaan natin. Di ba mga kapatid? Yung po, hindi yung pababayaan natin. Hindi po. Kasi may tendency, kapag hindi natin sila inalagaan, tinuruan, dinisciple, may tendency po yan na babalikin naman yan sa kanyang dating ginagawa. Opo, mahirap sa isang Kristiyano na sa Panginoon, no? Na yung kanyang anak ay nasa kanya na at the same time na wala pa. Na-snatch ulit ng kaaway. Kaya nga mahalaga mga kapatid na sila po ay aalagaan po natin. Hanggang sila ay mag-mature, hanggang sila ay totally ma-caught up doon sa mission ng ating pong Panginoon. At alam natin, makikita naman natin yan, di ba? Kaya marami pong mga Kristiyano, quote-unquote Christian, na tumatagal lamang sa church, hindi lumalago, naging bonsai. Di ba? Kasi hindi sila intentional. Kapatid, kailangan willing ka na magpaturo, willing ka na ma-open. Di ba? Kasama yan sa process. Kasi ako po'y naniniwala, kapag dumanas ka sa mga ganong persecution, lalo kang tatatag, titibay ang iyong puso, lalo kang magpupursige, lalo kang magpupursige na gawin ang pinagagawa ng ating pong Panginoong Hesus. It's time to move on. Gawin na natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Huwag na tayo magdadalawang isip. Ito na po yung tamang panahon, ito na yung tamang oras para tumalima doon sa panawagan ng ating pong Panginoon. Question to consider, sabi dito, how can you be the presence of God to someone today? Paano ka magiging presensya ng Diyos sa isang tao ngayon? Kaya kung meron kang naiisip na tao na gusto mong siran sa mga oras po na ito, huwag ka na magdalawang isip. Puntahan mo na, siran mo na siya. Na kapatid. Every second counts. Every minute counts. Mahalaga. Kung meron po tayong naisip ngayong umaga na may mga kaibigan pa tayo, katrabaho pa tayo, or even kapamilya, kamag-anak na wala pa sa Panginoon, puntahan na po natin. I-share na po natin yung magandang balita ng kaligtasan. Di ba? Kaya nga ang GBCIM Holiday, meron po tayong programa, no? Na Zero Backlog. Programa po yan. Kasi gusto natin, wala tayong ma-miss na every single person, every single houses, na hindi natin sila ma-evangelize. Di ba mga kapatid? Sa panahon ngayon, dapat intentional na tayo. Bakit? Kung tayo po ay masigasig, ganoon din po ang kaaway, masigasig din yan. Di ba? Salamat po sa ating pong mga kapatid na nagtatalima or gumagawa sa kaharian ng Panginoon. No? Tanda natin, sabi po ng Bible, sabi po ni Paul, your labor in the Lord will not in vain. Lahat na itong ginagawa natin ay hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Ito po yung magrerema sa eternity, mga kapatid. Ang goal po natin, third, fourth, and fifth generation, mga kapatid, na saturate ng kanyang magandang balita. Diba? Mga bata, mga kabataan, sila po yung future leader ng ating pong iglesia.
So yun po, marami pong salamat sa ating 20 viewers. Yan, na naglaan, nagsikap, nagumising ng maaga para mapakinggan ang ating daily vibrant word. Marami pong salamat sa inyo. Thank you for watching. Brother Nilito Altesa, good morning. Yan. At amin pong Ama, pinapanalangin Ama ang amin pong mga kapatid ngayon na nakaranas ng mga sakit, karamdaman. Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo magpalang kamay. Touch their lives, Lord. Hipuin niyo po sila at ipadaloy, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. The blood of Jesus, O Lord God. Patuloy namin nilapit sa iyo ang buhay ng aming kapatid na Sister Mona, O Lord God. Patuloy ang pagsusumamo po namin, Panginoon. Ang tunay nga, O Lord, bigyan mo siya ng kagalingan, Panginoon. Restoration sa kanyang kalusugan. Palakasin ang kanyang katawan, Panginoon Lord. Ipadaloy ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Thank you, Lord, for the favor, O God. Kunin, Lord God, sa amin po mga kapatid na nagdiwang ng kaarawan, o magdidiwang pala ng kaarawan. And then, even also the wedding anniversaries, O Lord, sa oras na ito. Kami po'y sama-samang sila po ay i-greet ng happy birthday and happy anniversaries. Kami po'y nakikigalak sa kanilang mga kaarawan at anniversary sa araw na ito. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Thank you, Lord God, for your word. Thank you, Lord God, for your encouragement. Thank you, Lord God, for you are the sustainer, O Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Garihan niyo po kami. Maging Lord mamaya, Lord God, sa gawain mo dito sa SF, ang Encounter God Retreat. O Lord, gawin niyo pong victorious ang maghapon na event na ito. Samahan po kami, Panginoon Diyos. Gaya ng iyong sinabi, O Lord, na kami po'y maging instrumento mo, Panginoon, sa pagpapalaganap ng redemption. Kasangga, kaakibat mo kami sa pagpapalaganap ng magandang balita ng kaligtasan. Lord, salamat po dahil kami po'y sinasamahan po ninyo, Panginoon. Thank you, Lord God. At minsan pa sa oras po na ito, samahan kami sa maghapon, maging sa aming mga gagawin pa. Lord, sa aming mga kapatid, may mga trabaho. Samahan niyo po kami, Panginoon Diyos, sa buong sambahayan, sa buong pamilya. Even, Lord, ang aming mga eklesiya, aming mga churches, O Lord. Samahan niyo po, Panginoon, sa maghapon. At tinalangan ko po anumang plan at gawa ng kaaway sa maghapong ito. Salamat, pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa iyo lamang, Lord, ang lahat ng papuri. Pagluwalhati, kadakilaan ay tayong sa iyo lamang sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Salamat po mga kapatid. And to God be all the glory. Ayan. Bye-bye.